Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kabirador, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay muli ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin una mga kababayan, ito pong inyong senadora, Amy, chismosang traidor na palaka, umalma po kay Tito Sotto. Ito pong isang member ng China Tours, mukhang sabi niya, hindi naman ako ang nagsimula niyan. Mali yung sinasabi ni SP Sotto. Kung sino man ang nagsabi sa inyo na ako ang promotor para siya po ay patanggalin, i-expel o ikudita bilang Senate President, hindi po ako yan. Yan po ang sinasabi ni Senator Amy Chinator chismosang palaka, no? Kumbaga ginagawan lang siya ng kwento. Minamasama ang imahe niya na palaging, kumbaga kung meron palaging kudita against the Senate presidency, siya ang may pakana. Hindi daw po mga kababayan. Malabo po yan ang sinasabi niya, no? So siya nga daw po ang huling-huling nakaalam na may namumuong Senate kudita laban kay Senate President Tito Sotto. Di po? Kasi sabi niya, bakit ako na lang palagi? Ako na lang palagi ang may kasalanan kasi may history ka. Wag nang magtakip-takip, wag nang magdahilan. Kung hindi man ikaw, sino? Name names para magkaalaman tayo. Pero po, at least alam natin, lumabas ang katotohanan na kayong mga China Tours, mga senator ng Duterte at China ay talagang gagawin ng lahat para po maisalba ang inyong tokmol na Vice Presidente. Maalala nyo si Senator Robin Boisili, pro-China, na nagsabi na sana ang gusto niya kung may papalit na Senate President ay pro-Duterte. Kita nyo na. Kita nyo hindi sinabing pro-Philippines, pro-Filipino, kundi pro-Duterte. Bakit? Kasi gusto na naman nilang ulitin yung ginawa nila last year tungkol po doon sa impeachment complaint na umabot sa Senado, pero anong ginawa nila? Binola-bola po nila binola nila ang mamamayang Pilipino. Binudol ninyo, no? Kung ano-anong pinagsasabi nyo na yung forthwith, hindi naman kaagad-agad yan. Biruin mo ang magsabi pa nun mga abogado tulad ni Escudero at ni Cayetano. Kaya ginago nyo yung mga ng abogado, ginawa nyong mga abogado ay mga gago. O di ba? Abogago. Kasi manloloko, manggagago. Kaya pinapasama nyo ang imahe ng mga abogado. O di ba? Mga lawyers are liars. Parang ganun Parang nagkatotoo po sa dalawang gunggong na abogadong si Escudero at si Cayetano. So ngayon, gusto na naman nila magpalit ng Senate presidency kasi mukhang aabot po sa Senado itong impeachment case part 2 sa tokmol nilang Vice Presidente. O di ba? Galing na mismo sa isang Philippine senator na ang gusto niya ay pro-Duterte. Hindi po niya sinabing dapat pro-Filipino. Hindi po Tahasan niyang sinabi dapat pro-Duterte. Di ba? Gunggong na senador itong si Robin. Tapos si Amy, muang gusto mong may mailaglag ka. Gusto mo bang may mailaglag ka? O ilaglag mo na kung sino ang promotor ng sinasabi ninyong kudita. Kasi nag-come out si Loren Legarda Ang gusto nyo iyo po si Loren Legarda, kampihan kayo. Magre-remand na naman siya. Mag-archive na naman ng second impeachment. Kaso isiniwalat yung kabastusan nyo, yung kabubuhan ninyo. Ayun, tapos todo depensa si Amy, hindi ako ang promotor, hindi ako ang pasimuno. Sino? Kung hindi ikaw, sino? O kung matapang ka, sige nga sabihin mo ang promotor. Wala, hindi naman matapang yan Ano tinapang yan? Wala, tago-tago din yan, Ang alam lang yan magdrama.
humingi ng simpatya sa taong bayan. Pero alam na namin ang kara mo, Amy. Isa kang Best Dramatic Actress. Di po ba mga kababayan? Hindi daw siya. Kaya Tito Soto, wag kang nagbibintang ha. Hindi ako yan, wag kang ganyan. Edi ang maganda, sabihin mo ang totoo, sino ang promotor ng failed kudita ninyo at ng mabatikos naman natin. Di po ba? Now, punta naman tayo din sa isang senador, mga kababayan. Itong senador naman na ito ay kampi naman sa majority. Ito po yung bagong talaga na chairman ng Committee on Foreign Relations na binabatikos ng mga DDS na hindi naman dapat siyang pwedeng umupo dyan dahil hindi naman siya totoong Pilipino. Diyos mio, mga kababayan. Pero ito pong si Erwin Tulfo ang siyang naninindigan kasama natin sa laban sa West Philippine Sea. No? Siya po yung nagsabi na if you don't know how democracy works in our country, get the F out of our country. Sabi niya doon sa ambassador ng China dyan sa Manila na si Kwak Kwak Pekpek. Okay? So kakampi po natin yan sa paninindigan sa West Philippine Sea at meron po siyang isang panukalang batas na kung saan gusto niya po na madaliin na itong batas na ito maipasa para po sa madaling panahon ma-integrate, no? Kasi malapit na, Marso magtatapos na ang klase, magbabakasyon na ang mga estudyante natin. Kaya dapat pagbalik nila sa June of 2026 na integrate na itong curriculum na ito sa mga paaralan para po lalong ma-inform ang mga kabataan, the future generation of leaders tungkol sa kahalagahan ng West Philippine Sea. May Senate bill po si Senator Tulfo, Erwin Tulfo, na gusto niya pong i-integrate ang pagtuturo ng West Philippine Sea sa ating mga paaralan. Ako po nag-a-agree dyan. Kung meron mang social studies na yung araling panlipunan na subject sa ating paaralan, whether the grade schooler or the secondary, tuloy nyo yan. I-bombard natin ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante ng kahalagahan ng ating mga isla, ng ating karagatan sa West Philippine Sea or any part of our land and our seas as long as it is in our territorial rights, maritime rights, and economic zone. Sa Eastern Seaboard, dyan po sa North, South, East, West, kung ano ang atin ay atin. Kung ano ang pinagkaloob ng mga batas ay sa atin. Huwag po tayong tumulad kila Marcoleta at sa mga China tours at ilang congressman na nagsasabing matapang sila pero pagdating sa pagtatanggol sa kapwa Pilipino at sa ating kasarinlan, sa Pilipinas at sa West Philippine Sea, tahimik po sila. Sila pa ang kumakastigo sa kapwa Pilipino nila na nagtatanggol sa ating karapatan, kasarinlan sa West Philippine Sea. Kaya tama po ang panukala ni Erwin Tulfo, pero dapat hindi na yan pinapanukala Hindi na yan gagawing batas kasi marami dyan ang hindi aayon. Lalo na yung siyam na China tours at ibang congressman. Meron bang katapat na bilyan sa House of Representatives? Kasi hindi magiging ganap na batas yan kung wala kang counterpart na mambabatas sa lower house. It should be consolidated para maging Republic Act. Ang gusto ni Tulfo, ni Erwin Tulfo, i-fast track na. Dinggin nyo na kaagad sa committee level. Tapos pag-aralan na natin sa plenaryo, dapat immediate, mabilisan. Pero dapat, bago gawing mabilisan, dapat nandun lahat ang konteksto. Sabi ni Erwin Tulfo, base sa kanyang batas, nandoon yung mga desisyon ng Supreme Court, yung international ruling at mga kaakibat na batas na nagsasabing tayo ay may karapatan, whether maritime or territorial or economic rights dyan sa ating mga karagatan at isla. Hindi dapat tayo magsasabing i-give up tulad ni Marcoleta. Si Marcoleta at anak niya at ang mga China tours ay mga dakilang losers. No? Mga benta, mga nanumpa sa Constitution, they swear an oath to defend our country and the Constitution, pero hindi pala, hanggang salita lang, wala sa gawa. Kayang ibenta ang Pilipino at ang Pilipinas sa ibang lahi, lalo na ang mga Chekwa. No? Sa akin, dapat hindi na pinapanukala yan. Dapat matik na yan sa Department of Education.
sa CHED. Pati sa mga higher education para magising at tumibay ang patriotismo at nasyonalismo na ipagtatanggol natin ang atin, ipinagkaloob sa atin, ipagtanggol natin. Di po ba? Pero kung supplemental naman yung bill na yan, talagang dapat aksyonan, edi gawin. Pero it will be a great battle mga kababayan kasi maraming mga mambabatas ang ayaw masalig si Kung Fu Panda. Matapang lang pag against kapwa Pilipino. Pero yung manindigan para sa laban ng mga Pilipino sa kasarinlan at pag-aari ng Pilipinas laban sa mga dayuhan, ayaw. O ano mga tawag doon? Mga duwagers. Okay, so good luck sa'yo, Senator Erwin Tulfo ha. Sana mapaliwanag mo ng husto yan. At sana magising tayo na may mga kapwa tayo na nandiyan pa rin ang pamilya ni Judas Barrabas na isang Judas. Okay, at ito namang si Amy Marcos, hindi daw siya ang promotor ng kudita. Sino? Pwede ka bang magbigay ng pangalan? Sino? Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.